Good news naman po tayo mga kapatid. Patapos na raw ang pag-aangkat ng bigas ng Pilipinas. Sa katunayan, nagsimula na raw tayong mag-deliver ng bigas natin sa ibang bansa gaya ng UAE at Hong Kong. Narito po ang aming eksklusibong report. Dekada 70 pa o kasagsagan ng martial law nang huling mag-export ang Pilipinas ng bigas sa ilalim ng masagana program ni dating Pangulong Marcos. Bukod sa natigil ang export, pagpasok ng administrasyon ni Cory Aquino, nag-umpisa pa tayong umangkat ng bigas. Siguro po mayroon pong management style na malaki po yung pagkakaiba. Pangarap lang po ang pagkakaroon ng kasapatan kung tayo po ay walang tamang irigasyon. Tama po dapat yung quality ng seeds na iniayos natin. Tama po dapat yung teknolohiya. Tama po dapat yung pong pakipagtulungan sa merkado. Pero nung nakarang linggo, 35 metric tons ng black rice ang pinadala ng Pilipinas sa United Arab Emirates. 10 metrikong tonelada naman ng jasmine rice ang isinakay mula sa Pilipinas papuntang Hong Kong. Ayon kay Agriculture Secretary Proceso Alcala, asahan na raw na sa susunod na taon natataas pa ang bilang ng rice export ng bansa. Hindi na rin daw tayo muling angkat pa ng bigas dahil sa pagiging rice sufficient ng Pilipinas sa darating na Disyembre. Nag-import tayo ng kaunti at nag-export din tayo ng kaunti. Ito po kasi ang solusyon na mas mahaba at mas maganda pong pag-aaral. Dati-rati umaabot sa 2.4 million metric tons ng bigas ang ini-import ng Pilipinas mula sa Thailand, Malaysia, Vietnam at China kada taon. Ngayon, bumaba na ito sa 180,000 metric tons. Paliwanag ni Alcala, 1 o 2 beses lang kasi ang pag-harvest ng palay noong mga nakaraang taon, kung kaya't kulang na kulang ang supply ng bigas para sa mahigit 90 million na mga Pilipino. Actually po, may mga areas po at saka pag nag-adapt ka ng short gestation period ng pananim, pwede pong maka 3 times a year. After na hit po natin, after this year, we are anticipating na pwede na po tayong 0-0. Tumaas na raw ang produksyon ng palay sa kanayunan. Umaasa ang Department of Agriculture na magtuloy-tuloy ang programang ito at ipagpatuloy pa ng mga darating na administrasyon. Dahil anila, hindi lang naman ito programa ni Pangulong Aquino, kundi proyekto din ito ng magsasakang Pilipino. Erwin Tulfo, News 5.